Alright, good morning po sa inyo mga kapatid. JDB ulit, ang inyong abang lingkod. Nga pala, di ba kahapon mainit na usapan yung sinasabi ni Boying Rimulya na susunatan niya etong si Tito Soto para tawag dito, ah, Joel Villanueva, nanlaki yung ulo, ay ma-implement yung 2016 dito suspension. Ay hindi suspension kundi pinasisibak talaga siya, pinadeterminate siya from the roster of the Senate of the Philippines. Okay? So sa topic na to, pupuntahan din po natin yan. Ano ba nangyari kasi sa kaso ni Joel Villanueva, 'di ba? Para alam ko marami sa ating hindi updated kung o hindi na familiar kung ano ba yung kaso niya, ano yung nangyari sa kanya. At ito pang pag-uusapan din natin ay uh, sabi rito ni dating Solgen Hilbay ng panahon ni Pinoy from 2014 to 2016, nako hindi pa daw po safe. Kahit na itong si Joel Villanueva ay meron ng nailabas, parang Richard Romakin, merong nailabas na certification na allows pending case siya sa Sandigan Bayan at meron siyang 2019 na nadesisyonan na yung kaso niya diyan sa ombudsman na dismiss. So ang kanya sabi nga niya it's a harassment daw. Ngayon sabi ni Dick Gordon, sabi niya biglang lumabas yung clearance ni Senator Joel. Halatang halata. Sabi niya, talagang may impunity na yan. Now, tinatin na paliwanag. Ito, sabi ni Florin Hilbay, kung totoo ito, sabi niya, bilang ombudsman naman daw si Rimulya, pwede naman daw niya pong igiit that the cases against Senator Joel Villanueva were dismissed by former Ombudsman Martires in secret. Sabi niya, bilang ombudsman, etong si Rimulya, ay pwede niyang igiit na yung kaso laban kay Joel Villanueva ay naibasura, na binasura ni Martires ng palihim. Sabi niya, di naman na-publish yan eh. Di yan nilabas. Tama ho, wala akong media talaga na nakakaalam. Maski yung numero nito, wala akong nakakaalam. Kaya ang hirap i-research yung OMBB CC15 0322 na kaso niya sa ombudsman. Kahapon lang po yan talaga lumitaw sa publiko. Oh. At saka ito lang yan mga kapatid eh. Kung ikaw ba ay nabigyan, isa kang public figure, pinagsisigawan ka, Joel magnanakaw, Joel magnanakaw, kawatan, di ba? Na mahabang panahon, hindi ka ba magiging proud? Ipakita na na-dismiss yung kaso ko. Tangina nyo, yan. Oh, hindi ka ba magiging proud? Di ba? Oh, mari, ito yun. Oh. Thank you kila Tita Helen. Sabihin mo na, oy, matagal lang na-dismiss yan. Ito, pruweba. Di ba? 2019 pa yan na-dismiss. Anong problema nyo? Oh. Di ba? Bakit mo ililihim? Tapos titiisin mo, sasabihin sa'yo, si Joel magnanakaw. Parang ang labo nun, di ba? Oh. Ito pa. Yun pa, nag-a-arise pa yung controversy doon. Bakit lihim yan? Sabi niya, nobody knew about it. Then Ombudsman Rimulya should treat such order as a mere internal memo subject to his reconsideration or reversal. Nako, patay ka. So, ibig sabihin, pwedeng i-reverse. Bakit? Kasi hindi naman napaalam sa publiko yan eh. Tignan nyo ha, sabi niya pa, then the order of the former Ombudsman Carpio Morales, si Conchita, dismissing Senator Villanueva for the PDAF scam was a public act. At ito pang matindi dyan sa kanyang order. No? Actually, such order
ang impact ng order na yan sa Senado is a recommendation. Okay? Na sipakin nyo na yan. Ganun lang yun. Ano yung dapat gawin dito ng Senate President? Aksyonan, hindi pwedeng upuan. Oh. Now, ito, sabi niya ha, former Villanueva for the PDAP scam was a public act. Former Ombudsman Martires had no authority to reverse that decision in secret. So, ibig sabihin, meron ng naunang desisyon si Morales. So, ito daw pong si Ombudsman Martires. Wala raw pong otoridad o kapangyarihan na baliktarin ito. Yung desisyon na yan ng palihim. Oh. Sabi niya, thereby depriving the public or any interested party from questioning his decision before the Supreme Court. Diba? Nawalan kasi ng pagkakataon talaga ang sino man para questionin yung reversal. Kasi pwedeng questionin yung reversal niya. Bakit ganun? Diba? Nilihim nyo sa bayan. Tapos, therefore, Ombudsman Remulla can treat the secret memo, memo na lang, the secret memo as having had no effect and can proceed with his intention to request the Senate to enforce the original order of dismissal. Mga kapatid, hindi ho tambay sa kanto etong si Florin Hilbay. Alam kong yung iba sa atin, nilait-lait natin ito. Kalbong walang buhok, masamang tao. Kabilang ito ron sa 8 Diretso na minalas dahil lang nakabangga niya kampo ni Duterte ang akala natin ay para sa bayan. Di ba? Ayun pala, sablay sa bayan. So yung sinasabi niya, etong dismissal na ginawa ni Morales, since wala naman kasing nakalagay na tawag dito na prescriptive period. Ibig sabihin ng prescriptive period ay hangganan ng bisa. Wala pong ganun. Walang hangganan na nakatakda ang bisa ng dismissal na yan. Kaya lang, ang nangyari po doon, binaliktad nito ni Martires. Sabi niya, binaliktad niya ng palihim na wala ng karapatan yung taong bayan, yung mga interesado na maka-avail pa ng legal remedy sa Korte Suprema, questioning yan. Kasi nakalipas yung mahabang panahon. Sabi na 30 days or 45 days para makapag-file ka ng ma-question mo yan. Diba? O pwede window frame para mag-petition ka. Kino-question mo yun sa Korte Suprema. Nagpa-file ka ng motion for certiorari. Hindi tuloy nagawa ng mga tao kasi secret, sabi niya, walang bisa. Dahil because of the injustice. Na-deprive tayo na wala, pinutol ang proseso. Diba? Ngayon, ito. Sabi ni Joel Villanueva dyan, inaasahan na daw niya yan. Yan. Sabi niya, we already anticipated possible harassment plus fake news. Ito ngayon, sabi ni Boying, hindi na rin naman daw niya ipupush through yung pagsulat pa kay Tito Soto. Hindi ho, ituloy nyo na. Ituloy nyo na. Total, gaya nga sabi niya nga rito, chances are they will not obey because it's a collegial body that decides only on political matters, you said it now. If they refuse to do it, then we will ask courts about how the hell do we enforce an order from the ombudsman when it is final and executory. Diba? Tama yun. Na pumunta sila sa korte, Court of Appeals or Supreme Court, alamin nila para magdesisyon ang korte na papaano magkaroon ng guidance ang Senado, ang House of Representatives. Kasi that happened before. Sa House of Representatives, meron din during the time of Jose de Venecia, may ganyan din. Pinatatanggal sa roster pero hindi nila ginagawa. Ang katuwiran nila, meron kaming set of rules. Kami lang ang may karapatang magparusa sa mga kauri namin.
Kayo wala. Hanep, di ba? Naging untouchable ang mga mambabatas natin. Kaya tama ito para magkaroon na ng guidance ng giya kung paano ang magiging workaround kapag nakatanggap ang tawag dito ang Senado at ang House of Representatives ng ganitong klaseng order mula sa ombudsman. Ngayon, ito ho yung bakit nga ba na-dismiss ito. Sabi rito ni Martires kasi, ito muna. Senator Joel Villanueva was dismissed from the service in a decision issued by Morales. Pero nag-file daw po siya ng motion for reconsideration noong 2019 na kanya namang pinagbigyan. No? At binaliktad niya yung desisyon ni Morales. Ang tanong, gaano po ba katagal pwedeng magsampa ng motion for reconsideration? Considering November 2016 yan eh. Diba? Ano yun? Dalawa mahigit? Pwede ka pang magsampa ng motion for reconsideration? Ang alam ko, ang motion for reconsideration, buwan lang ang diyan, ang binibilang na palugit na binibigay. Bakit ito taon? 'Di ba? Kung bawal po yung ganung kahaba para makapag-file ng MR, and then yung decision ni Martires is void ab initio. Ibig sabihin, invalid, walang bisa from the very beginning. 'Di ba? Sabi nga falsis in omnibus, falsis in una, falsis in omnibus. Mali ka na nga sa simula, so mali rin ang magiging resulta niyan sa pangkalahatan. Kaya sabi niya ito correspondingly, the two cases against Senator Villanueva were dismissed. The MR was granted for lack of evidence dahil daw po yung CBAC party list Representative Joel Villanueva at hindi po buhay party list. Na kung saan itong buhay party list po kasi ang nag-request ng PDAF na yung pondo. Ito yung malinaw na sinabi niya rito. Kasi ang ginamit na pangalan sa request ng buhay party list ay pangalan ni Senator Joel Villanueva nung siya ay congressman pa. Yun po yung representative siya ng CBAC party list. Finorge yung signature at there is no evidence on record na yung pera na natanggap ng buhay party list ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Yun. Ngayon, ito ho kasi, ewan ko kung naalala nyo to, nakarabuan lang ito, September, sa hearing nito ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon, andun si Joel, di ba sinasabi niya, di ba kasama tayo noon, ganito, natulungan niyo pa nga ako sa PDAF case ko when I was a congressman, hindi ko alam ang gagawin ko, hanggang sinamahan niyo ako nirefer niyo ako sa NBI. Ano nga ang pangalan ng doon? Sabi niya. Sabi ni Lacson, yung mga handwriting experts. Yon, naalala ko rin to eh. Yung handwriting experts na yon, sinuri nila yung pirma. Dito rin natanong ko yung kapatid ko. Sabi ko, yun bang pirma, paano nyo nalalaman? Ito yung yung basihan nun. Dahil yung kapatid ko, nag-criminology yun sa Makyo. Sabi niya, yung mga pirma, nalalaman namin yan kapag in-examine, titignan namin yung mga liko, yung art, sabi niya. Yun naman tinitignan namin doon kung consistent ba. Kasi kahit na sabihin natin, umidad yung tao, umiba na yung kanyang galaw ng kamay, pero yung mga importanteng detalye katulad ng biglang pagliko, sabi niya, hindi nagbabago yan, nananatili yung stroke niya, yung diskarte niya.
Sabi niya, kaya kailangan namin ng ilang pirma niya, pirma niya pare-pareho, pero hindi naman 100% eksakto yan pa sa isa't isa. Sabi niya, may mga tinitignan lang kami doon. Ito yun. Si Lacson yung nakatulong sa kanya dyan. Pero, pwede naman pong kontrahin pa yan eh. Pwede pang kontrahin yan. Pwede pang kumuha ng second opinion para sa handwriting, di ba? Examination. Now, pagdating dito sa paano nasali yung buhay party list, ito ho kasing buhay party list, yung papel na ginamit ay letterhead ng buhay party list. Pero yung nakapangalan, nakapirma dun sa dokumento, Joel Villanueva. Kung ikaw ay taga buhay party list, papahiram mo ba yung letterhead ninyo? 'Di ba? Yun eh, yun yung mga rito mga twist dito sa sa PDAF case ni Joel Villanueva. Then yung pangalawa daw sabi, the NBI found that the signatures on the document are different from standard signature of Senator Joel Villanueva. Sabi ng kapatid ko, kahit naman na ikaw rin yung pumirma. Tapos yung pirma mo, desisyon mo, baguhin mo, iba na yung ilagay mong pirma. Doon sa bagong pirma mo o ibang pirma mo, may makikita pa rin kaming pagkakapareho doon sa original mong pirma. Doon sa talagang pirma mo, sa official, sabi niya sa akin. Yan. Okay, so yun. So, di ba nga, ang ginawa niya, nung nabalitaan niya na susulat si Boying, eto na agad, sinubmit niya. Kaya rito ho nagkagulatan na meron palang ganito. In dismissal, July 31, 2019. Ito pa nga lang yung tanong ko tawag dito, bakit ang layo ng, di ba? Anong petsa? O sabihin na natin, ganito. Teka, anong petsa nga pala nawala si Morales tsaka Ombudsman Morales. Hindi ko na-check yung petsa nito kung anong petsa siya eh. Okay, si Morales ay from July 28, 2011 hanggang 2018. Okay. Tapos si Martires, 'di ba? Si Martires naman ay August 6, 2018 hanggang July 27, 2025. Ang layo pa rin ho. 'Di ba? Kasi 2016 si Joel Villanueva na isyuhan ng dismissal. Nag-file, sabi kasi ni Martires, nag-file daw si Joel on time. noong ang tanong, anong petsa niya sinubmit yung kanyang motion for reconsideration. Doon na natapos yun, Justice. Pero ang sabi ngayon, may bagong statement kasi si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para daw pong mysterious, secret, yung pagkaka-dismiss o pagkaka-reverse noong dismissal order laban kay Villanueva at yung dismissal ng kanyang kaso. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Kapag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa Ang hirap naman hanapin yan ng case management system nila eh. Nanap po nga yan sa website nila, hindi ko makita yan, sikreto. Diba? Hindi katulad dun sa Supreme Court, pwede mong makita, mag-research, pwede mong gawin. system eh. So nandun sa system na na-dismiss ko yon, ang date is July 2019. Opo. Ayan naman ay ibinigay kung may complainant sa complainant, binigay kay Senator Joel, siguro may kopya nun si Senador Villanueva.
So hindi ko alam bakit sasabihin na sikreto kong ginawa. Wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Mhm. Lahat nakabuyang-yang. Opo, hindi naman ibig sabihin yon, Ombudsman, na lahat to ng desisyon kailangan nyo ilathala, kailangan nyo i-announce sa publiko. Kaya ba kayo Alam- sinasabi na Or depende kung makuha ng namin media. nalaman. Oo. Or depende. Alam mo, Weng, alam nyo naman ang hirap kong hagilapin para ma-interview, di ba? Mm. Never na nagpa-interview ako saying that I just promulgated a decision recommending for the case against Mr. Yun nga yung problema ron di ba? Bakit kailangan palihim? Oh. Juan de la Cruz. Mhm. Hindi ko ginawa sa buhay ko yun. Opo. Hindi Kung nga- pinakikiusapan ako ng aming media bureau, sabi ko, do not glorify me at the expense of the respondents because I am not sure Mm. whether the respondents are really guilty. Because on our end, our determination is only to determine whether there is probable cause for purposes of filing an information in court. Pero sa husgado, ang kailangan mo is a higher degree of probable cause. Hindi Yes. probable cause. Proof beyond reasonable doubt. Yes. O paano hindi namin naabot yung proof beyond reasonable doubt? Di acquitted. Mm. Bakit ako magpipiesta namin? Pagpipiestahan ko isang tao. Mm. Na ito si Juan de la Cruz, may kasalanan, nagnakaw. Mm. Okay. Yun ang nakakapag ano rin research pa tayo. He's ano dito? Motion for reconsideration. Oops. Kinukuha ko yung petsa kung kailan. Kung kailan nag-file ng MR para makita natin was it filed immediately during the time of Conchita Carpio Morales or 2019 na pagpasok nitong si Martires. Ayun wala po sabi po ng Alipores natin, wala sir, hindi makita Oh. Ang lang rito, sabi, the reports only note that he already filed a motion for reconsideration before the Ombudsman as of November 14, 2016. Okay. Ayun. So, ito malinaw. So, as of November 14, 2016. Okay. Tapos, ito yung dismissal sa kanya ay 2016 din, November. So, ibig sabihin, agad-agad siyang nagsampa ng motion for reconsideration. Hindi totoo yun. Kinopya niya lang yan doon sa Juan Luna Vlog. Nakita ko rin yun Inad ko nga rin sa post ko yun Ang mamaya makikita ninyo kung ano talaga yung na-dismiss. Research ko rin yun Kuryente nga yun yung Juan Luna Vlog na yun. Kuryente. Kasi ang binabanggit ni Juan Luna Vlog doon, tawag dito, yung may COA pa siyang binanggit na nilabas ng ganitong petsa, 2022, yung ganon. COA yun hindi naman yun Diba? Kumbaga, if you compare apple to apple, hindi apple to orange. Okay? Dadaanan natin yan maya-maya. Okay, so ito maliwanag. Establish natin as of November 14, 2016. Ito ang si Joel Villanueva ay nakapag-submit na ng kanyang motion for reconsideration. And then si Morales, hindi niya na-actionan. Hindi niya tinignan. Etong si Martires na nung dumating na sa pwesto noong 2019, July, tama. So nagsimula si Martires August 6, 2018.
So July 31 yata yun, 2019, niya naman inaksyonan yung motion for reconsideration. Okay, so wala hong walang hocus pocus sa kung kailan nag-file ng MR. Okay.